I was expecting that after years, maybe pwede na kami mag-celebrate or magsama in the very first time sa anniversary. I was excited, pero wala. I just received a chat again, greeting me a happy anniversary. Hindi siya nakapunta dito sa bahay kasi daw ay Semana Santa, na bawal daw magbiyahe or bawal daw mag-celebrate sa family daw muna siya. Like, what the F? 5 years ago, student kami na magkakilala. He's kind, loving, caring, generous, and he never let me sleep without fixing things. Lalo na kapag nag-aaway kami. Almost perfect, diba? Ako naman may ugali. Mabilis magalit, irritable, masakit magsalita, at kung galit man ako, it took days bago mawala. Isa siyang mekaniko sa kasa at ako naman ay nag-a-apply pa as teacher. Sa buong 5 taon namin magkarelasyon ay hindi ko naranasan na mag-celebrate ng anniversary or kahit man lang birthday. And last Valentine's lang din ako nakaranas na mag-celebrate ng Valentine's Day. LDR kami pero hindi naman ganun kalayo. Kaya naman na magsakay ng bus and it took 8 hours lang naman. Sa lahat ng okasyon, he just always sent me a message. And the word puhon. Puhon love, makakapag-celebrate din tayo. Puhon love, pag magkapera na. Puhon love, pag kaya na. Hindi ako nagre-reklamo at celebration lang naman yan. Pero as a girl, I also wanted to celebrate a special occasion. Pero wala puhon na daw. Fast forward, last 2024 ay na-engage kami. Namanhikan siya pero walang ring kasi puhon na daw. And after that happened, na pamamanhikan, everything changed. Every time may misunderstanding kami na nagkaroon ng silent treatment. He let me cry, overthink, and suffer alone. Akala ko na pagkatapos ng pamamanhikan ay may karamay na ako. May asawa na ako, pero bakit ganun? Parang ako na lang. Feels like super kampante niya na kahit anong mangyari I never leave him. Recently, he planned to work abroad. I was sad but he told me na huwag kang mag-alala love. Para sa future natin to. Para puhon hindi na tayo maghirap. So anong magagawa ko? Wala. Malamang plano niya yan. Pangarap niya yan. Then last April 3, we are going to celebrate our 5th anniversary. Pero Semana Santa tong day na to. Tapos isang 30 minutes riding o bus lang ang layo namin. I was expecting that after years, maybe pwede na kami mag-celebrate or magsama in the very first time sa anniversary. I was excited pero wala And I just received a chat again, greeting me a happy anniversary. Hindi siya nakapunta dito sa bahay kasi daw Semana Santa. Na bawal daw magbiyahe, bawal daw mag-celebrate at sa family daw muna siya. Puhon na daw na baka next time may makapag-celebrate na kami. Like what the F? He planned to go abroad and maybe this year is aalis na siya. And maybe next 3 years ay magse-celebrate ako na mag-isa. Tama pa ba? Pangahawakan ko pa ba ang salitang puhon? Paano ang ngayon? Na kailangan ko pa bang masaktan ngayon para makasama siya sa puhon na sinasabi niya? I was hurt, really hurt, but I love him. Should I stay and wait sa puhon to happen? Or to give up na lang kasi nasasaktan na ako sa tuwing naririnig ko yung salitang puhon? Like the present didn't matter. Puhon na walay kasiguraduhan pero kailangang paghawakan. Mamilin, help me decide. Please be nice po. Letter sender, Kiara. Hindi yan titigil kakapuhon hanggat hindi ka bumibitaw. Wala naman kasing plano sa'yo yung tao. Ngayon nga na wala kang napapala sa future pa kaya. Sinasabi niya yan sa'yo kasi inuuto ka para kumalma ka. Sasabihin mong he's kind, loving, caring, generous, and he never let you sleep without fixing things. Na lalo na kapag nag-aaway kayo. Isang parte, through chat, through calls, namanhi ka na walang singsing. Tumagal kayo ng 5 taon na pag ganyan-ganyan. Ginagago ka Diyos ko. Tapos mag-e-expect ka pa na baka sakaling may magbago kasi nga engaged na. Ano ba naman yan, Ginagawa ka ng tanga, mahal na mahal mo pa. Ante mo, kahit sinong lalaki makakampante kasi ganyan treatment tinatyaga mo Sobrang draining kapag nagsettle ka sa taong hindi ka nga niloloko pero hindi ka rin naman naiintindihan. Na sometimes we settle for less because we forget our own worth. Kasi nga ganyan na mas mahal mo kaysa mahal ka. Na kung gusto mo ng relasyong deserve mo, you also have to demand. Kasi ka dun sa babawi naman, okay lang kahit walang gift. Pero in reality, hindi dapat ganon. Kasi if you keep accepting less, then you'll always receive less. At ang ending, ganyan talaga, puro drawing.